Ang alinsangan eng Negros noong buwan eng Hunyo ay nakakasakal, kahit paggabi na. Sa hardin eng asyenda eng Mga Valderrama, idinaraos ang salusalo para sa aking kasal kay Fernando Valderrama. Tawanan, musikang harana, at ang walang katapusang kalansing ng mga kopita ng mamahaling alak. Ako, si Maya, ay ngumingiti hanggang sa mangawit ang mga kalamnan ng aking mukha. Isang perpektong asawa na marunong makisama para sa tagapagmana ang isang malaking yaman. Iyan ang akalang lahat. Lumapit ang bago kong biyenan, si Doña Isabel. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mamata. Nakasinglamig ng marmol. Maya, hija, kailangan mong makipag-toast sa pamilya. Nakakahiya sa mga bisita. Sa kanyang kamay ay may isang kopita ang alak, ginintuan at mapanlinlang. Umagbay sa akin si Fernando. Ang asawa ko ang ilang oras pa lamang. Oo nga, mahal. Para sa ating kinabukasan at dangang pamilya. Kinuha ko ang kopita. Sa sandaling iyon, lumapit si Charlotta, ang personal na kasambahay ni Isabel, para magsalin sa isa pang kopita. Sinadya niyang ibangga ang kanyang kamay sa aking braso. Tumapon ang malamak na lakat na mountahan ang aking tradaboda. Diyos ko, pasensya na po talaga, senyora. Ang kanyang nga daliri, na kasing bilis ang ibon, ay humigpit ang isang segundo sa aking pulso. Ang kanyang bulong ay tila yelong hangin sa aking tainga. Natabunan ngang musika. May droga ang alak. Mahihimatay ka. Makunwari ka kundi mamatay ka ngayong gabi. Tumigil ang tibok ng puso ko. Ang kanyang nga mata, na punong tunay na takot, ay naktama sa paningin kong isang iglap. Saka siya yumuko at nakumahok sa pahingingang tawat. Pinagalitan siya ng matindi ni Isabel. Wala yon, sabi ko. Ang boses ko'y parang nanggagaling sa malayo. Dinala ko ang kopita sa aking ngalabi, tinikman, mapait, napangiwi ako. Medyo sumama po yata ang pakiramdam ko dahil sa gulat at sa init, parang nahihilo ako. Kumunot ang nuni Fernando. Ano ba, Maya, wala ka pang ngang nainom. Baka sabihin nilang umaarte ka lang. Pinalabo ko ang aking paningin. Hinayaan kong manghina ang aking mabinti. Dumulas ang kopita mula sa aking madaliri at nabasag sa sahig. Umikot ang paligid. Bulong ko at ibinagsak ang buhok kong bigat kay Fernando. Maya, ang sigaw niya ay mas tunok inis kaysa pag-alala. Daling mo siya sa itaas, Fernando. Utos ni Isabel. Ang boses niya ay mahinahon ng gunich. Mapangganibi. Sa kwarto sa itaas ni Torre, makakabawi siya sa sariwang hangin ning balkonahe. Naramdaman ko ang malalakas na braso na bumuhat sa akin. Sa siwang ng aking ngapilik mata, nakita kong lumalayo ang nga ilong kasiyahan. Umakyat kami sa isang paikot na hagdan, malayo sa ingay at chismis. Ibinaba nila ako sa isang sofa malapit sa bukas na pintoong balkonahe. Malamig ang simoy ang hangin sa gabi. Sigurado ka bang sapat ang nainom niya? Bulong ni Fernando. Ang boses ni Isabel, na ngayon ay wala ng pag-aalinlangan, ay humiwa sa hangin. Oh, tulok yan ng ilang oras, higit pa sa sapat. Tandaan mo, isa itong malagim na aksidente. Isang nobiyang walang hiya na naparamingang inom, nahilo, at nahulog. Naramdaman ko ang kanyang anino sa ibabaw ko. Binalot ako ng matapang niyang pabango. Isang malamig na kamay ang humaplos sa aking pisngi. Bago ako tinapik na parang nandidiri. Kawawang bata. Napakahina. Walang breeding. Hindi talaga siya nababagay sa pamilyang ito. Ang mana at ang buong kontrol sa trust fund ay mapapasatin na bukas, sabi ni Fernando. Praktikal at walang emosyon ang kanyang tono. Siya na lang ang huling hadlang. Gawin mo na ng mabilis. At palitawin mong nahulog siya. Pinulikat ako sa takot. Hindi lang ito pagpapahilo. Isa itong pagpatay. Narinig ko ang mga yabak nila palayo. At ang marahang pagsarangang pinto. Nahintay ako. Pigil ang hininga. Ang puso ko'y parang tambol sa aking tainga. Isang minuto. 2. Biglang bumukas muli ang pinto. Mabibilis at tiyak na mayabak. Hindi iyon ang takong ni Isabel o sapatos ni Fernando. Si Charlotta. Lumuhot siya sa tabi ko. Inuyok akong kanyang magaspang na kamay ng may pagmamadali. Senyora Maya, makinig po kayo. Ihuhulok nila kayo. Kailangan niyo nang umalis ngayon. Dumilat ako. Ang kanyang muha ay namumutla at determinadong determinado. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Walang oras. Ang nanay niyo. At may isa pa bago kayo. Tumakbo na kayo. Ngunit huli na ang lahat. Narinig namin ang pag-ikot ng susi sa kandado ng pangunahing pinto ng kwarto.
Nakulong kami. Lumingalinga si Charlotta sa matinding desperasyon. Napako ang kanyang tingin sa makapal na kurtinang pelus sa tabingeng balkonahe. Dun, magtago kayo. Huwag kayong gagawa ng ingay. Itinulak niya ako papunta sa mabigat na tela. Umikot ako sa sahig sa likod ng hindi nakikitang tupi. Wala pang isang segundo. Bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito, si Fernando lamang, mabigat ang pahinga. Nakita ko ang makikintap niyang sapatos na lumapit sa walang lamang sofa. Huminto siya. Nagmura siya ng mahina. Fernando, galing sa pasilyo ang boses ni Isabel. Ano pang hinihintay mo? Wala siya rito. Sigaw niya. Sumabog ang kaba. Narinig kong pumasok si Isabel. Imposible. Hanapin mo. Lumapit si Fernando sa balkonahe. Pigil ko ang aking hininga. Umalingaw-ngaw ang kanyang ngayabak ilang pulgada mula sa aking pinagtataguan. Nakikita ko ang laylayan ng kanyang pantalon. Tumalikod siya. Palayo. Baka nagising at nagpunta sa banyo. O nagtatago diyan sa loob ng kabinet. Dun na kumilos si Carlota mula sa kanyang pinagtataguan sa likod ng pinto ng kabinet. Tumakbo siya ng direkta sa balkonahe habang sumisigaw, Senyora Maya, huwag po. Napasigaw sina Fernando at Isabel. Narinig ang isang matinding pambubuno, isang sinikil na sigaw ni Charlotta, at pagkatapos ay isang malakas na kalabok. Nakmura muli si Fernando. Nakita tayo ng tangang kasambahay na nandito. May alam ba siya, Isabel? Hysterikal siya. Walang anuman. Mas mapapaganda pa nito ang kwento natin. Biglang naging malamig at kalkulado ang boses ni Fernando. Ang nobyang nawala sa sarili. Naimpluensyahan ng isang chismosang kasambahay. Nakipag-away dito. At sa kanyang kalituhan ay nahulog. Natakot ang kasambahay at tumakas dahil sa hiya. Hahanapin natin siya mamaya. Halika na. Kailangan nilang gawing mukhang totoo. Sinamantala ko ang gulo. Dumulas ako mula sa likod ng kurtina. Nakayuko. At tumakbo papunta sa bukas na pinto ng balkonahe. Madilim ang hardin sa ibaba. Ang malaking ilok bago ay kumikislap tulad ng itim at pilak na sinulit sa ilalim ng buwan. Wala akong pagpipilian. Narinig ko ang kanilang mayabag na palapit muli sa balkonahe. Lumitaw si Fernando sa hambangang pinto. Nagtakpo ang aming nga mata. Una siyang nanlaki sa gulat, at pagkatapos ay naging purong galit. Wala kang utang na loob. Hindi na ako nag-isip. Sumampa ako sa batong barandilya. Hinipan ng hangin ang aking buhok. Maya, tanga, bumaba ka diyan. Mabangis ang kanyang sigaw. Lumitaw si Isabel sa kanyang tabi. Pigilan mo siya. Sumugot si Fernando, ngunit hindi para hawakan ako. Nang may brutal na determinasyon, ibinagsak niya ang kanyang nga kamay sa aking nga balikat, itinulak ako ng buong lakas. Nawalan ako ng balanse dahil sa tindingang pagkakabangga. Naging isang ipu-ipongang malalayong ilaw at itim na kalangitan ang mundo. Nahulog ako. Sumipol ang hangin. Isang brutal at napakalamig na pagbagsak ang nagpaubos ng aking hininga. Tubig. Maraming tubig. Lumubok ako sa madilim na kailaliman ng ilok. Ang mabigat na trahe de boda ay hinihila ako pababa. Nagpumiglas ako ng nakapikit. Nag-apoy ang mabaga. Nabiyak ko ang ibabaw ng tubig. Umubo at walang hininga. Tumingala ako. Sa maliwanag na balkonahe, dalawang anino ang nakatingin sa ibaba. Lumanggoy ako ng buong lakas. Ang takot ay nagbibigay sa akin ng enerhiya. Papalayo sa pampangang asyenda. Tinulungan ako ngagos. Matapos ang ilang minuto, pagod na pagod, gumapang ako sa kabilang pampang sa gitna ng gatambo at putik. Nanginginig na umubong ang tubig. Puno ngang pasa at sakit ang katawan. Sa malayo, sa asyenda, maririnig ang mga sigawan at kalituhan. Ang boses ni Charlotta, matinis at malinaw, ay sumisigaw doon at nakita ko siyang tumakbo ng mabilis papunta sa mga kwadra. Iniligtas niya ako. Nilipat niya ang atensyon nila. Nakahiga ako sa putik. Nakatingin sa mabituing kalangitan nek negros. Humalo ang mga luha sa tubig na ilog. Huminga ako ng malalim. Nagsimulang humupa ang adrenalin. Napalitan ng malamig na takot at isang nag-alap na katotohanan. Gusto nila akong patayin. At binalaan ako ni Carlota. Bumulong ako sa langit. Sa kasambahay na itinaya ang kanyang buhay para gumawang eksena. Salamat. Salamat, Anghel de la Guardia ko. Pagkatapos, pilit akong tumayo. Namatay ang nobya sa ilog. Ngayon, kailangan kong mabuhay. Ang pagising at pagpapanggap.
bumalik sa akin ang mundo ng unti-unti. Isang matinis na ugong. Amoy ng ospital. Isang puti at nakasisilaw na ilaw sa likod ng aking matalukap. Sinubukan kong gumalaw at isang matinding kirot ang gumapang sa aking tagiliran. Napaungol ako. Doktor. Nagigising na siya. Isang boses ngang babay, puno ng maingat na pag-aalala. Nakilala ko iyon, si Isabel. Pinilit kong idilat ang aking mga mata. Walang bakas nging damdamin ang kwarto sa ospital. Nakatayo ang aking biyenan sa tabi ng kama. Ang mukha niya ay isang maskara ng pagkaginhawa. Lumapit si Fernando mula sa bintana. Maya, mahal ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Malamig ang kanyang nga daliri. Salamat sa Diyos. Sobra mo kaming tinakot. Ano? Anong nangyari? Paos ang boses ko. Hindi naging mahirap ang pagpapanggap niya tunay na kalituhan at takot. Bumalik ang niya alala ang balkonahe. Ang miya kamay ni Fernando na tumulak sa akin. Ang malamig na tubig. Naaksidente ka ng malala, Hija. Umupo si Isabel sa gilid ng kama. Ang kanyang kamay ay inaayos ang kumot na tila inaangkin ako. Matapos kang mahilo, dinala ka namin sa itaas. Siguro naguluhan ka. Naglakat kang magisa sa balkonahe at nahulog. Nahulog ka sa ilog. Ang kanyang mga matang kulay abong bakal ay sinusuri ang aking muha. May naalala ka ba? Pinanatili kong blanko at malayo ang aking tingin. Umalingaw-ngaw sa isip ko ang payo ni Carlota. Huwag magtitiwala kahit kanino. Hindi masyado. Sobrang sakit ng ulo ko. Ang gulong lahat, tumulo ang isang luha. Totoong luha. Nahulo ako, ang tanga ko naman. Nakakahiya. Pinisil ni Fernando ang kamay ko. Hindi. Isa itong trahedya. Ang mahalaga ay buhay ka. Ngunit ang kanyang ginhawa ay tila nakatuon sa aking amnesia, hindi sa aking pakaligtas. Pumasok ang doktor. Nabalingan ng 2 tadyang, mild concussion, maraming pasa, at paminsan-minsang pagkawala ng memorya na karaniwan pagkatapos ng trauma. Iyon ang naging perpekto kong alibay. Kinabukasan dumating ang pulis. Isang magalang at may edad, na investigador na may dalang kwaderno. Hindi umalis sina Fernando at Isabel sa kwarto. Senyora Valderrama, maari niyo bang sabihin sa akin kung ano ang naalala niyo noong gabing iyon? Huminga ako ng malalim. Naalala ko yung pagtoast. Yung kasambahay. Si Carlota. Natapon yung alak sa damit ko. Sobrang nahilo ako. Tapos tinulungan ako ni na Fernando at neng mama niya paakyat. Gusto ko ang hangin. Tapos nagdilim na ang lahat. Ang susunod ko nang naalala ay yung tubig at sobrang lamig. Inilagay ko ang makamay ko sa aking muha. Iyon lang po. Pasensya na. Nagsulat ang investigador at ang kasambahay. Sinabi ni Carlota sa ibang tauhan na nakita kaniyang tumakbo ng mabilis papunta sa kwadra, na parang takot na takot, pagkatapos mo raw mahulog, tapos nawala na siya. May espesyal ba kayong relasyon sa kanya? May dahilan ba para matakot siya? Ang anghel de la guardia ko, naisip ko. Wala po, mahina kong sabi. Kasambahay po siyang biyenan ko. Mga simpleng pagbati lang po ang palitan namin. Hindi ko alam kung bakit siya tatakas. Baka natakot siyang masisi. Tumingin ako kay Isabel. Mabait siyang tao, di ba, Mama? Tumangon ang seryoso si Isabel. Oh, pero masyadong nerbiyosa. Kakaiba ang reaksyon niya. Hinahanap na namin siya para maliwanagan ang lahat. Ang tono niya ay nagpapahiwatik na kapag nahanap nila ito, maliliwanagan ng tuluyan ang sitwasyon. Mukhang nakumbinsi ang investigador. Isang aksidente, isang kasambahay na tinamaan ng kaba. Muntik nang isara ang kaso. Nang umalis sila, bumuntong hininga si Fernando. Mabuti na lang at hindi mo naalala ang mga detalye, mahal. Mas masakit lang sana. Hinalikan niya ang aking nu. Ang amoy niya, isang mamahaling pabango, ay nagpasuka sa akin. Ang masumunod na araw ay tila isang malambot na impyerno. Trinato nila ako na parang isang basag at mamahaling porselana. Maikli lang ang ngadalaw ng makaibigan ng pamilya. Puno ang pagkaawa. Ngumingiti ako. Walang laman ang kawawang Maya. Isang hapon, naiwan akong mag-isa. May inasikaso raw si Isabel na mga papeles. Lumabas din si Fernando. Dahan-dahang bumukas ang pintong kwarto. Inasahan ko ang nurse. Si Carlota. Nakasuot siya ng uniforme en tagapaglinis ng ospital. May salamin, at mahigpit na nakatali ang buhok. Isinara niya ang pinto at lumapit sa kama.
Namumutla at tensyonado ang kanyang muha. Wala po kayong maraming oras, Senyora Maya. Bulong niya. Nagmamasit ang mga mata sa pinto. Makinig po kayo. Husto nilang palabasin na aksidente isang overdose. Pakahilo, pakahulog pero napaka ang kising niyo. Nawalan pasensya, si Fernando at itinulak kayo. Naging mas marahas kaysa sa plano. Bakit? Tanong ko, mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Bakit gusto nila akong patayin? Dahil sa pera. Dahil sa kontrol. Ang kasal ninyo ang nagbibigay sa kanya ang karapatan sa isang napakalaking pondo and pamilya. Kapag nawala kayo, mapupunta ang lahat kay Fernando. Walang magtatanong. Pinisil niya ang aking nadaliri. Huwag kayong magtitiwala kahit kanino. Huwag kayong kakain o inom ng kahit anong hindi galing mismo sa mga doktor dito. Kahit bulaklak, kahit regalo, husto nilang iuwi kayo. Sa malaking mansyon sa Forbes Park, sa Maynila. Mas madali ang lahat doon. Hindi ako pwedeng sumama, takot kong sabi. Kailangan niyo. Kung manlalaban kayo, mas maghihinala sila. Kailangan niyong magmukhang mahina, takot, walang alaala, at kailangan niyong hanapin ang katotohanan. May inihulog siyang nakatuping papel sa aking palat. Isang numero. Kabisaduhin niyo tapos sirain niyo. Sa isang tao yan na nakakakilala sa totoong nanay niyo. Matutulungan niya kayo. Tumawag lang kayo mula sa ligtas na lugar. Huwag na huwag sa mansyon. Namatay ang nanay ko sa sakit. Umiling si Charlotta ng may lungkot. Hanapin niyo. Ang sagot. Nasa nakaraan ito, at nasa sarili niyong mukha. Narinig namin ang manggayabak sa pasilyo. Bigla siyang lumayo. Mag-ingat po kayo, senyora. At tandaan, ang pinakamatindi niyong kalaban ay hindi galit, kundi ang kasakimang nagbabalat kayong pagmamahal. Lumabas siyang kwarto isang segundo bago pumasok ang nurse. Mabilis ang tibok ng puso ko. Nilukot ko ang papel sa aking kamao. Ang tanging gusto ko lang ay tumakas palayo. Pero tama si Charlotta. Kung tatakas ako, magmumuha akong may sala o siraulo. At makukulong ako sa habambuhay na pagtatago. At ngayon, kailangan kong malaman kung bakit. Bakit ang mukha ko? Bakit ang nanay ko? Isang linggo ang lumipas, pinalabas na ako ng ospital. Iginiit ni Fernando na iuwi ako ng direkta sa ancestral mansion ng pamilya nila sa Forbes Park, sa Maynila. Mas magiging komportable ka rito kasama namin para maalagaan ka. Tahimik ang biyahe sa kotse. Pinagmasdan ko ang Maynila sa labas ng bintana. Ang lungsot na buhay ngunit tila banyaga. Ang mansyon NG, Amehe, a Valderrama ay luma, at puno NG, formalidad. Pagpasok pa lang, amoy floor wax at may iba pa, amoy ng kapangyarihan at mga sikreto. Mahigpit akong hinawakan sa braso ni Isabel. Welcome home, Hija. Magiging mayos na ang lahat ngayon. Makakabawi kang lakas dito. Ang kanyang ngiti ay tila pintuan ng isang selda. Umakyat ako sa kwartong magiging akin. Malawak, marangya. May mga pandekorasyong rehas sa bintana. Hindi ito ang master bedroom ng mag-asawa. Naupo ako sa kama. Ang papel ni Carlota ay nakatatak sa aking isipan. Isang numero, isang pangalan, ang katotohanan tungkol sa aking ina. Naroon pa rin ang takot, malamig at malalim. Ngunit ngayon ay may bagong nag-alap sa ilalim nito. Isang mabangis at tahimik na determinasyon. Sinubukan nila akong patayin. At, ako, si Maya, ay hindi magiging tahimik nilang biktima. Alamin ko kung bakit. Mga sikreto, ne mensyong Valderrama. Ang mansyon ng Mga Valderrama sa Maynila ay isang kutaeng katahimikan at malamig na bato. Ang aking kwarto, kahit marangya, ay may simoy ng isang kulungan. Ang nga pandekorasyong rehas sa bintana ay tila mapang-uyam na ngumingiti. Pinalipas ko ang maunang araw sa kama, nagpapanggap na mas masakit at mas mahina kaysa sa toto. 3 beses akong binibisita ni Isabel araw-araw. Palaging may dalang tray. Sabaw, tesaa, maliliit na bahagiing matabang na pagkain. Para manumbalik ang lakas mo, Maya. Ang ngiti niya ay isang tensyonadong linya. Naalala ko ang babala ni Charlotta. Huwag kakain o inom ng kahit ano. Wala po akong gana. Mama, pasensya na po. Sabi ng doktor sa ospital, mabagal pa raw po ang panunaw ko. Itinutulak ko ang tray gamit ang nanginginig na kamay. Minsan, nakukunwari akong uminom ng tubig, ngunit hindi kailanman mula sa dala niya. Ang tubig ko ay mula sa gripo sa banyo na pinapatulo ko ngilang minuto bago saluhin sa baso.
Bumibisita si Fernando tuwing gabi, umuupo sa gilid ng kama. Pinag-usapan ang panahon, kung gaano katahimik ang lahat ngayon. Hindi niya ako hinahawakan kailanman. Sinusuring ang kanyang mga mata ang aking mukha, ang aking nakabendang katawan, naghahanap ngang kahit anong lamat sa aking kwento. Nawawala pa rin si Carlota, sabi niya isang gabi, pinagmamasdan ang reaksyon ko. Nakakapok-toko. Sabi ang pulis, baka daw may problema siya sa utang. Nagnakaw daw ang ilang maliliit na alahas ang mama, ayon sa ulat. Pinanatili kong nakababa ang aking tingin, pinaglalaruan ang gilid ang kumot. Nakakalungkot naman. Muha pa naman siyang disente. Oh, disente. Blanco ang kanyang tono. Tumayo siya. Magpahinga ka. Gagaling ka rin. Kapag sumasara ang pinto, tumatayo ako. Matindi ang kirot ng aking mga tadyang, ngunit nakakaya. Nagsimula akong mag-imbestiga sa sarili kong kwarto. Wala. Maaparador na puno ng bagong damit, walang personalidad, isang walang lamang desk. Isa itong kwarto para sa panauhin, hindi sa senyorangang bahay. Sa ika-4 na araw, naglakasloop akong lumabas. Hinawakan ko ang aking bata de banyo. Sumasandal sa mga pader. Sumisimangot sa totoong sakit dahil sa paggalaw. Ang mansyon ay isang mazeng mga pasilyong may karpet, madidilim na painting, at mga nakasarang pinto. Narinig ko ang mahinang galaw nga kasambahay. Palaging sa kabilang bahaging bahay. Narun siguro si Isabel sa sala, si Fernando sa lungsod. Nakarating ako sa isang malaking pasilyo na may bintana na nakaharap sa isang madilim na panloop na patio. Mula roon, nakita ko ang isang siwang sa pinto. Opisina iyon ni Fernando. Kumalabok ang dibdib ko. Lumingalinga ako. Tahimik. Dumulas ako papasok at isinara ang pinto ng walang ingay. Amoy mamahaling tabako at balat ang loop ng kwarto. Mga estanteng puno nga aklat sa batas. Isang malaki at nakakaintimida na desk na yari sa nara. Lahat ay maayos, malamig. Lumapit ako sa desk. Maitaas na drawer. Maresibo. Nakakabagot na papeles sa negosyo. Wala. Ang malaking gitnang drawer ay nakakandado. Kinapkapan ko ang bulsa ng aking bata. Wala. Tumingin ako sa paligid. Sa ibabaw en fireplace, sa pagitan en isang pendulum clock at isang tansong estatwa, mayroong isang silver na pamuklat eng sulat, letter opener. Kinuha ko iyon. Manipis at matibay. Nang nanginyingi ang mga kamay, isiningit ko yon sa kandado ng drawer. Pinipilit. Isang trick na nakita ko sa isang pelikula. Hindi gumana. Nagasgas lang ang kahoy. Tahimik akong nakmura. Pagkatapos ay kinapkapan ng aking nga daliri ang ilalim ng desk. Minsan, ang maataw nga, isang maliit na umbok, isang piraso en tape, at sa ilalim nito, isang malamig at maliit na susi. Lumagutok ng banayat ang susi sa kandado. Sa loop ng drawer, nga folder, pangalan ng kumpanya, bank statements, at sa pinakasulok, isang mas manipis na kayumangging folder na karton. Binuksan ko ito. Sa loop ay may mga mas lumang dokumento. Isang birth certificate, ang sa akin, at isa pa sa isang babay, Elvira Mendoza. Namatay ang nanay ko nung 10 taong gulang ako. Atake sa puso, ayon sa death certificate. Lagi ko itong alam. Pero sa ilalim nito ay may isa pang papel, isang photocopy ang isang pahina mula sa talaan and isang kumbento sa Figan. Isang pagpasok sa kumbento, isang pangalan, Elvira M. May petsang 9 na buwan bago ako ipanganak. At isang sulat kamay na walang pamilyar na kumpas. Sitwasyon, naayos na, walang chismis. Contact, Fur, Ive, Isabel Valderrama, isang ingay sa pasilyo. Isinara ko ang folder ng pabalagbag, itinago ang mga dokumento, nilok ang drawer, at ibinalik ang susi sa puwesto nito. Dumulas ako, sa likod en neneni, mabigat na kurtina sakto pagbukas en nenyi pinto. Ngaya bagiyon ni Isabel. Lumapit siya ng direkta sa desk. Narinig ko ang pakbukos ng drawer. Nanikas ang aking duho. Sinilip niya ang isang bagay, isang buntong hininga. Pagkatapos ay isinara ulit ang drawer. Palayo ang kanyang ngayabag. Nahintay ako ang isang siglo bago lumabas mula sa aking pinagtataguan. Nanginginig. Nang gabing iyon, tensyonado ang hapunan. Kumain kami sa isang napakalaking dining room. Halos hindi ko ginalaw ang pagkain ko. Hindi inalis ni Isabel ang paningin niya sa akin. Masyado kang tahimik, Maya. Napagod ka siguro sa paglalakat sa bahay. Ang kanyang tono ay kaswal.
Ngunit ang kanyang mamata ay nahuhukay. Opo, mahina pa rin po ako. Hanggang doon lang po ako sa may hagdan nakarating. Nagsinungaling ako ng malumanay. Uminom si Fernando ng alak. Masyadong malaki ang bahay na ito. Baka maligaw ka. Kinabukasan, sinamantala ko ang pag-alis ni Isabel para sa isang appointment. Nag-ikot ako muli. Sa pagkakataong ito sa mapribadong lugar sa ground floor. Isang nakabukas na pinto ang nagpakita ngang isang maliit na kwarto ang emgatahin, puno ng baul at lumang tela. Teritoryo ang emga kasambahay o ang emga nakalimutang alaala. Amoy naphalene balls sa loop. Sa isang sulok, may isang lumang photo album na puno ng alikabok. Binuksan ko iyon. Mga larawan ng mas batang Isabel, ngang isang istriktong lalaki na malamang ay ang yumaong ama ni Fernando, mga salu-salo, mga kabayo, hanggang sa may nalaglag na litrato. Nahulog sa sahig. Pinulot ko iyon. Isa itong mas lumang itim at puting larawan. Isang batang babae na nakatayo sa isang patio na may mapasong halaman. Nakangiti sa kamera na may matamis na kalungkutan. Suot niya ay isang simpleng damit, at ang kanyang muha ay ang muha ko. Halos, parehong nga mata, parehong kurba ngabi. Ngunit muha siyang mas matanda, mas pagod. Sa likod, may kumukupas na sulat. Figan 2005. Para sa aking anak na may pag-asa, palaging sayo, Elvira, ang nanay ko iyon, pero nasa Figan. Isang taon bago ako ipanganak sa Maynila. At ang note ng kumbento. Sitwasyon, nayos na. Isang malamin na pawis ang tumulo sa likod ko. Isang mahinang kaluskos. Humarap ako. Nasa pinto si Carlota. May hawak na basahan. Nakatinginan kami. Nanlaki ang kanyang mamata nang makita ang litrato sa aking kamay. Mabilis siyang pumasok at isinara ang pinto. Anong ginagawa niyo rito, senyora? Delikado ito. Nakita ko to. Nanay ko to. Bakit siya nasa Figan? Anong ibig sabihin ni sitwasyon nayos na? Sinukat ko ang aking masalita. Ibinaba ni Carlota ang kanyang boses. Hindi tayo pwedeng mag-usap ngayon. Mamayang alas 4. Natutulog ang senyora para sa kanyang siesta. Si Fernando ay nasa club niya. Pumunta kayo rito. Dalhin niyo ang litrato. Sasabihin ko sa inyo ang alam ko. Tumingin siya sa pasilyo. Itago niyo yan at huwag na kayong magtatanong sa loob ng bahay. May mgatay nga ang pader. Umalis siyang kasimbilis ng kanyang pagdating. Lumipas ang maoras ng may masakit na kabagalan. Alas 4:30. Bumalik ako sa kwarto. Nagpupunas na si Carlota ang salamin ng walang gana. Makinig kayo ng mabilis, sabi niya ng walang paligoy-ligoy at hindi nakatingin sa akin. Ang nanay niyo, si Elvira, hindi taga Maynila. Galing siya sa mahirap na pamilya sa probinsya. Pumasok siyang katulong dito sa Maynila noong napakabata pa niya. Nagtrabaho siya rito sa bahay na ito para sa nanay ni Don Fernando, ang lolang asawa niyo. Dito. Oh, maganda siya at mabait. Napansin siya ng matandang Don Valderrama, ang lolo ngang asawa niyo. Masyado siyang napansin. Huminto nang makahulugan si Carlota. Nakaroon ng problema. Nabuntis siya. Isang malaking eskandalo at kahihiyan sa pamilya. Ipinauwi siya sa probinsya, sa isang kumbento sa Figan, para ipanganak ang bata ng palihim para walang chismis. Isang bata, bulong ko, kapatid ko, umiling si Carlota. Isang babae. Ipinapaampon agad sa isang malayong pamilya sa labas ng Ilocos. Binayaran ang nanay niyo para manahimik, para hindi na bumalik sa Maynila. Dahil sa utang na loob, pumayak siya. Pero nagtago siya ng litrato at ng samangang loob. At tapos, paano ako ipinanganak? Taon ang lumipas, nakilala ngang nanay niyo, si Elvira, ang tatay niyo. Nagpakasal sila. Ipinanganak kayo, pero hinabol siya ngang kamalasan. Maagang namatay ang tatay niyo nang makasakit ang nanay niyo. Taon ang lumipas, wala siyang pera. Sumulat siya sa bahay na ito, sa Nui Senyora Valderrama, humihingi ng tulong. Para sa bata, para sa inyo, nagmakaawa siya. At si Isabel, na nun ay namamahala na, ay tumanggi. Pero nalaman niya ang tungkol sa inyo isang batang babay, apo ngang matandang Valderrama, na may posibleng karapatan. Kung may mag-imbestiga, namatay ang nanay niyo hindi nagtagal. Napunta kayo sa ampunan, tapos sa isang foster family, pero hindi nakalimot si Isabel. At nang mangailangan si Fernando ng asawang masunurin,
walang pamilya, ngunit may malayong koneksyon sa dugo na magpapadali sa mapamana, nahanap nila kayo. Ang nawawalang link, pero madaling kontrolin. Naktakpi-takpi ang gmiabiraso, na may nakakakilabot na tunok. Hindi ito kasal dahil sa pag-ibig, o kahit simpleng negosyo. Isa itong pagtatakip. Ako ay isang hadlang na pwedeng maging karapatan, at ngayon, isang hadlang na kailangang alisin. Ang kabilang bata, ang kapatid ko sa labas, anong nangyari sa kanya? Tumigas ang mukha ni Carlota. Iyan ang mas mapanganib na kwento. Elvira rin ang pangalan niya, pero tinawag siyang Elvira ang bata. O siya. Tiningnan ni Carlota ang litrato sa aking mga kamay. Maganap kayo sa figan. Magtanong kayo tungkol kay Elvira Mendoza at sa kanyang panganay na anak, pero mag-ingat kayo. Kung maginala sila na alam niyo, hindi niya natapos ang pangungusap. Narinig namin ang mayabak sa pasilyo sa itaas. Tapos na ang siesta ni Isabel. Umalis na kayo. Bulong ni Carlota mula sa likod na pinto. At sunugin niyo ang litratong yan pagkatapos niyong kabisaduhin. Lumabas ako ang kwarto. Itinago ang litrato sa aking damit. Nag-ikot ang isip ko. Kapatid ko sa labas. Isang batang ipinaampon. Buhay. Patay. At bakit ito mas mapanganib? Paayat na ako ngang hagdan papunta sa aking kwarto nang makasalubong ko si Isabel. Napakaayos ng kanyang suot. Ah Maya. Lumabas ka ang kwarto mo. Mabuti naman. Napadako ang kanyang paningin sa laylayan ng aking bata de banyo, kung saan nakausli ng bahagya ang karton ng litrato. Wala siyang sinabi. Ngumiti lang. Isang mahaba at malamig na ngiti, parang yelong nababasag. Opo. Sabi ko. Pinipilit na suklian ang kanyang ngiti. Kailangan ko pong maginat ng magabinti. Siyempre, hija, dumaan siya sa tabi ko. Ang kanyang pabango ay binalot ako parang nakakalasong usok. Pero huwag kang magpakapagod. Ang bahay na ito ay maraming madidilim na sulok. Madaling madapa. Umakyat siya Jene hagdan. Nanigas ako. Hindi ito isang babala. Isa itong pagbabanta. Alam niya. Alam niya na nag-imbestiga ako, at nagiba na ang laro ngayon. Hindi na lang ito tungkol sa mabuhay. Tungkol na ito sa katotohanan. Ang tingin ni Isabel ay isang kutsilyo ng yelo na nakasaksa sa akin. Ang ngiti niya. Ang manipis at malupit na kurba na iyon. Ang nagpayelo sa dugo ko. Alam niya. Alam niya na nakikialam ako. Ang laro ngang mahina, at walang alaala na nobya ay tapos na, wala akong tulok ng gabing iyon. Nakatago ang litrato eng nanay ko sa ilalim eng kutson. Mas mapanganib na umalingaw-ngaw ang babala ni Carlota. Bakit? Anong nangyari sa kapatid ko sa labas? At bakit napakalaking banta ng simpleng presensya ko? Kinabukasan. Nagsasalin ng kape si Isabel. Magandang umaga. Sabi ko. Ang boses ko ay mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Ibinaba ni Fernando ang diaryo sa gulat. Hindi nakangat ng tingin si Isabel. Ang ganda ang aura mo, Maya. Nakatulong ang pahinga. Umupo ako. Kumuhang tinapay. Nagsalin ng kape para sa sarili ko. Ang simpleng aksyong ito ay isang pagrerebelde. Napansin ko ang tingin ni Isabel na sumusunod sa aking kamay. Kailangan ko pong lumabas. Anunsyo ko. Mamili. Maglakad sa labas. Hindi nakakabuti sa akin ang pagkakulong dito. Nakatinginan ng mabilis si Fernando at ang kanyang ina. Mahal. Nagpapagaling ka pa. Masyadong maaga. Sabing doktor maganda raw po ang paglalakad. Hindi naman po ako tatakbo ang marathon. Maglalakad lang po sa Greenbelt o upo sa isang kapehan. Tiningnan ko sila ng diretso. O kailangan kong lumabas. O baka sumama ulit ang pakiramdam ko na kailangan kong magpatingin sa doktor yung hindi kakilala ang pamilya. Yung pwede kong pagsabihan ang lahat. Mga bangungot, magugulong alaala, mga ganong bagay. Ang malinaw na pagbabanta ay lumutang sa hangin. Dahan-dahang ibinaba ni Isabel ang kanyang tasa. Huwag kang masyadong madrama, hija. Pwedeng samahan ka ni Fernando. Ayoko pong may kasama. Gusto ko pong mag-isa. Mabilis ang tibok ng pulso ko sa aking sentido. O baka tawagan ko na lang yung investigador na pulis. Yung galing sa Negros. Baka pag may nakausap akong ibang tao, mas bumalik ang alaala ko. Namutla si Fernando. Sige. Lumabas ka, pero gamitin mo ang kotse at si Mang Manuel. Para sa seguridad. Isa itong malit at binabantayang tagumpay. Pero pwede na. Sige po.
Lumabas ako pakalipas ng 1 oras sakay ng kotse ng pamilya, kasama ang tapat na driver ng mga Valderrama, si Mang Manuel. Naramdaman ko ang mga mata niya sa rearview mirror. Ibinaba niya ako sa pinto ang isang mall. Pumasok ako. Nag-aksaya ng ilang minuto sa mga tindahan, at pagkatapos ay lumabas sa kabilang pinto patungo sa isang maliit na kalsada. Sumakay ako ang taxi. Sa Kuya Popo. Pakiusap. Ang direksyong nabanggit ni Carlota ng pahapyaw nung huli naming mabilisang pag-usap habang tinutulungan niya akong magbihis kaninang umaga. Isang kapehan. Hanapin daw si Santiago. Sabihin daw na galing ako sa pamangkin ni Elvira mula sa probinsya. Huminto ang taksi sa tapat ng isang luma at maliit na kapihan na may madilim na harapan sa isang lugar sa Maynila na hindi madalas puntahan ng Valderrama. Amoy lumang kape at tabako sa loop. Ilang matatanda ang naglalaro ng domino. Lumapit ako sa counter. Tiningnan ako ng lalaking nakpupunas ng baso ng may pagdududa. Magandang araw. Hinahanap ko po si Santiago. Pinapunta ako ngang pamangkin ni Elvira. Galing sa probinsya. Tinitigan akong lalaki. At pagkatapos ay tumango patungo sa likod na pinto. Sa itaas. Sa unang palapak, ang pinto sa kaliwa. Umakyat ako sa masikip na hagdan. Kumatok ako sa pinto. Isang paus na boses ang nagsabi, tuloy. Ang kwarto ay magulo puno NG mega papeles, libro, at mega nakapatong na kaon NG files. Sa likod ng isang desk na punong bundok ng mga dokumento, isang lalaking nasa 60s, puti at magulo ang buhok, nakasalamin sa dulo ng kanyang ilong, ang nakmamasit sa akin, huwag kang manghinging limos dito, tuyot niyang sabi. Pinapunta ako ni Carlota, sabi niya na kilala mo raw ang nanay ko, si Elvira, nanigas ang lalaking si Santiago. Pagkatapos, ay dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang salamin. At sino ka? Ako po ang anak niya, si Maya. Sinuri ako ngang kanyang nga mata, pagod ngunit matalas. Diyos ko, bulong niya. Nakakamangha ang pagkakahawik niyo. Pero namatay si Elvira nung 10 taong gulang ako dahil sa sakit sa puso. Ayon sa sinabi nila sa akin. Nagpakawala siyang mapait na tawa. Sakit. Oh, isang sakit na tinatawag, na desperasyon at mabagal na lason ng mga makapangyarihan. Itinuro niya ang isang bakanteng silya sa harap niya. Umupo ka at sabihin mo sa akin kung bakit ka nandito ngayon. At kung paano mo nakilala si Carlota. Ikinuwento ko ng mabilisan ang kasal, ang pagkahulog, ang babala, ang litrato, ang sinabi sa akin ni Carlota tungkol sa aking ina at sa kabilang bata, ang aking kapatid sa labas. Nakikinig si Santiago habang hinihimas ang kanyang baba. Nang matapos ako, bumuntong hininga siya. Carlota, isang babaeng matapang, buti na lang buhay siya. Inasahan ko na ang pinakamasama nung mawala siya sa bahay ng Valderrama. Sumandal siya paharap. Ang nanay mo, si Elvira, ay lumapit sa akin mahigit 20 taon na ang nakararaan. Mamamahayag ako nun. Nagtatrabaho ako sa isang kaso ng ninakaw na sanggol, manetwork ng impluensya at korupsyon. Isa siya sa mga source ko. Isang takot na source. Ikinuwento niya. Sa akin ang anak na kinuha. Sa kanya pagkapanganak sa Figan. Isang batang babae. At kung paano, taon ang lumipas nang ipanganak ka. Nabuhay siya sa patuloy na takot na baka kunin ka rin sa kanya. Nino, ng Valderrama, si Isabel at ang kanyang biyenan, ang matandang patriarka. Naniwala ang nanay mo na ang batang babay. Ang panganay, ay hindi ipinaampon sa isang mabuting pamilya. Naniwala siyang pinawalan nila ito dahil isa itong buhay na patunay sa pagkakamali ng matandang Valderrama. Isang mansa sa pangalan ng pamilya, isang panginginig ang gumapang sa akin. Pinatay nila siya. Nakibit balikat si Santiago. Wala akong patunay, pero may pattern. Pumunta ang nanay mo dito sa Maynila taon ang lumipas, nung maliit ka pa, sinusubukang mahanap ngang sagot. Doon na siya mabilis na nakasakit. Namatay siya sa isang pribadong ospital na binayaran ng, hulaan mo, ng Valderrama. Eksakto. Nag-iimbestiga ako. Pero pinutol nila ang akses ko. Na-pressure ako sa diaryo. Tinanggal ako. Nawala ang nga notes ko. Hinampas niya ang lamesa sa frustration. Pero nagtago ako mega kopya ga ilang bagay. Para sigurado. Tumayo siya at nahalungkat sa isang kinakalawang na filing cabinet. Kumuha siyang isang manipis na folder. Binuksan ko iyon. May mga naninilaw na clipping sa diaryo.
isang malabong litrato ng nanay ko noong bata pa siya, at isang pahina mula sa talaan ng isang kumbento na kapareho ng nakita ko sa opisina ni Fernando, at isang sulat kamay na note. Asterisk contact IV. Nayos na. Tinanggap ang kabayaran. IV, Isabel Valderrama, at yung kapatid ko, yung panganay. May pangalan ba? Sinilip ni Santiago ang kanyang mapapeles. Tinawag siyang Elvira ngang nanay mo. Elvira rin. Si Elvira ang bata. Pero para may ba, minsan tinatawag siyang Ella, na may malaking letra. Alam mo, siya ay magdurusa. Obsessive ito. Sa notes ko, tinawag ko siyang ang batang E. Tumingala siya. May isang huling ling. Isang napakatandang madre ngayon sa kumbento ng Santa Clara sa Vigan. Si Sister Sochoro. Siya ang namamahala sa mga records. Kaya kung may nakakaalam kung saan napunta ang batang iyon, siya iyon. Pero mag-ingat ka. Kung maginala ang mga Valderrama na hinahanap mo ito. Nahuhinala na sila. Sabi ko, nakakaramdam ngang kawalan sa aking sikmura. Tumango siya ng malungkot. Kung gayon ang buhay mo ay nakabitin sa isang sinulit. Sumulat siya ng isang bagay sa isang piraso ng papel. Numero ko at ang pangalan ni Sister Sochoro. Kabisaduhin at sirain. At Maya, tiningnan niya ako sa mga mata. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, kahit sa pulis. Malawak ang impluensya ng pamilyang iyan. Lumabas akong kapihan na pakiramdam ko ay pinapanood ako mula sa bawat bintana. Sumakay akong isa pang taksi pabalik sa mall. Naglakat-lakat ako ng walang direksyon sa mga tindahan at sa wakas ay tinawagan si Mang Manuel para sunduin ako. Pagbalik sa mansyon, kuryente ang atmosfera. Hinihintay ako ni Isabel sa sala. Ang tagal mong nawala, Maya. Nahanap mo ba ang hinahanap mo? Ang tono niya ay kasing tamis kang lason. Nakpahangin lang po, Mama. Nasabi ko na po. Sabi ni Mang Manuel. Ibinaba ka niya sa mall. Pero hindi ka niya nakitang pumasok at lumabas ka raw sa kabilang pinto. Ngumiti siya. Napakadelikadong may nila para sa isang babaeng mag-isa at mahina ang memorya. Pumasok si Fernando ng sandaling iyon. Tensyonado ang kanyang muha. Maya, pumunta ka sa opisina ko. Kailangan nating mag-usap. Kumalabok ang puso ko. Ngunit tumango ako ng may pekeng pagiging kalmado. Pagkapasok, isinara niya ang pinto. Hindi niya ako inalok na umupo. Ano bang ginagawa mo? Tanong niya. Ang boses niya ay isang mababang sinulit ng galit. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Tigilan mo ang pagsisinungaling. Hinampas niya ang desk gamit ang kamao. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Yung mapatagong paglalakat. Yung mapatagong tanong. Et ngayon, saan ka ba talaga pumunta? Nakibit balikat ako. Pinanatiling nakababa ang aking tingin. Kailangan kong mapag-isa. Mag-isip. Mag-isip tungkol saan? Sa Vigan. Bumagsak ang salita na parang laryo. Inangat ko ang aking paningin. Gulat. Hindi ko nabanggit ang Vigan. Maliban kung tama si Carlota at may tainga ang nga pader, o hinabol ni Isabel ang aking kwarto. Vigan. Bakit ko naman iisipin ang Vigan? Naglaro ako ng pagkukunwari, ngunit pagka ang tunong ang boses ko kahit sa sarili kong pandinig. Lumapit siya. Amoy whisky ang kanyang hininga. Dahil kasing tigas ka rin ng ulo niya. Kasing walang utang na loob. Binigyan ka namin ng pangalan. Posisyon. At ganito mo kami babayaran? Hinahalungkat ang nakaraan. Isang nakaraan na wala kang pakialam. Siya. Sino si siya? Fernando? Umabante ako ng palaban. Ang isa pa, yung nauna sa akin. Yung isa ring problema. Umangat ang kanyang kamay. Tumama ang sampal sa aking pisngi. Pinihit ang aking ulo. Ang matindi at nakakapasong sakit ay nag-iwan sa akin na walang hininga. Tumahimik ka. Sigaw niya. Huwag kang magsalita tungkol sa hindi mo alam. Isa siyang bali na nahanap ng sarili niyang katapusan. Inilagay ko ang aking kamay sa aking pisngi. Tinititigan siya ng diretso. Sa kanyang nga mata, higit sa galit, nakita ko ang takot. Purong, tunay na takot. Nasaling ko ang isang ugat. Anong katapusan, Fernando? Ang katapusan din na plinano niyo para sa akin. Isang pakahulog, namutla siya. Umatras ang isang hakbang. Sinusubukang mabawi ang kanyang tsompostura. Lumabas ka dito. Bumalik ka sa kwarto mo at kalimutan mo ang Vigan. Kalimutan mo ang nakaraan. Kalimutan mo ang lahat. O magsisisi ka.
Lumabas akong nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Umakyat ako sa aking kwarto at isinara ang pinto. Dumiretso ako para itago ang papel ni Santiago. Pagkatapos, tiningnan ko ang aking pinagtataguan sa ilalim ng kutson. Nawala ang litrato ng nay ko. Walang senyales na may pumasok. Nasa ayos ang lahat. Pero wala na ang litrato. Si Isabel, siguradong siya iyon. Naupo ako sa kama. Nag-iinit pa rin ang aking pisngi. Wala nang atrasan. Alam nila na alam ko. At alam ko na ninakaw nila sa akin ang kaysa-isang pisikal na patunay na mayroon ako tungkol sa aking ina, ngunit hindi ang kaysa-isang clue. Kinabisado ko ang pangalan, Sister Socorro, Kumbento ni Gran Santa Clara, vegan. Nangyari na ang komprontasyon. Ngayon, nagsimula na ang digmaan. At ako, si Maya, ay kailangang gumawang susunod na hakbang. Kailangan kong pumunta sa Vigan at kailangan kong gawin ito bago nila ako ikulong sa mansyong ito magpakailanman o mas malala pa. Ang sakit sa aking pisngi ay isang patuloy na paalala. Ang ninakaw na litrato ng aking ina. Ang pagbabanta ni Fernando na lumulutang sa hangin ng mansyon. Hindi na ako pwedeng magpanggap. Bawat minuto sa ilalim ng kanilang bubong ay isang panganib. Kailangan kong pumunta sa Vigan. Kailangan kong mahanap si Sister Socorro. Nagplano ako ng may kalamigan ng isang estranghero. Kinabukasan matapos ang komprontasyon, nagreklamo ako ng matinding sakit ng ulo at mga bangungot. PTSD ito. Sabi ko kay Isabel ng may nanginginig na boses. Nirekomenda ng psikologis sa ospital sa Negros na ituloy ang therapy. Kailangan ko po en tulong. Mama, kung hindi, itong maalala o itong makawalan ko ay ikakabalif ko. Gumana ito. Ang ideya na baka masira ang isip ko at may masabi akong hindi maganda sa isang profesional ay mas nakakatakot sa kanila kaysa sa ideya na hayaan akong lumabas ng may bantay. Siyempre, Hija, sabi ni Isabel ng may pekeng tamis. Hahanap ako ngang pinakamagaling na espesyalista dito sa Maynila. Hindi po, iginiit ko. Hawak ang aking ulo. Ayoko pongahit sinong konektado sa pamilya. Kailangan kong hindi ko kilala. Binigyan akong doktor sa Negros ng pangalan sa Vigan. Eksperto raw siya sa trauma mula sa pagkahulog. Sabi niya kung kailangan ko man, puntahan ko raw siya. Pagsisinungaling sa ibabaw ng pagsisinungaling. Yung bayahe, yung pagpapalit ng hangin, baka makatulong din. Mahigpit na tumutol si Fernando, masyado raw malayo, masyadong mapanganib. Pero pinanindigan ko ang aking mahina ngunit matigas na posisyon. Umiyak ako. Sinabi kong nanaginip ako tungkol sa malamig na tubig at sa mga kamay na tumulak sa akin. At minsan sa panaginip, hindi malinaw ang mukha ngang tumulak sa akin. Nakita ko ang takot na dumaan sa kanilang mamata. Ang amnesia ko ang kanilang kalasak. Kung magsisimula akong makaalala at may kasamang estranghero. Sa huli, sumuko sila. Nang may kondisyon. Babiyahe ako sa eroplano, tapos sasakay ng pribadong fan. Si Mang Manuel, ang driver. Ang mahahatid at susundo sa akin. Titigil lang ako ngeng isang gabi sa isang hotel na sila ang pipili, ang Hotel Luna, mamahalin at lantat. Makakaroon ako ang appointment sa umano'y doktor ang alas. 11 ang umaga kinabukasan at babalik sa hapon. Isang hawlang ginto. Pero hawla pa rin. Pumayak ako sa lahat. Ang tanging mahalaga ay makarating sa Vigan. Umaga ng pag-alis. Inabutan ako ni Isabel ng isang bago at mamahaling cellphone. Para matawagan ka namin, Hija. Nakaprograma na ang numero namin at ng hotel. Tumawa kapag dating mo. Abi na kapag dating mo. Ngumiti ako at itinago ito. May dala rin akong nakatagong mumurahing prepaid phone sa loob ng bulsa na aking jacket na binili ko sa isang tindahan sa Maynila noong niligaw ko si Mang Manuel. At sa aking memorya, ang direksyon ng kumbento at ang pangalan ng madre. Ang biyahe ay puro kaba. Sa bawat taong dadaan sa tabi ko, napapapitlag ako. Sa Vigan, naghihintay si Mang Manuel, gayang ipinangako. Sinamahan niya ako sa nakakaintimidang hotel. Bukas ng alas 10. Nandito po ako para ihatid kayo sa appointment niyo. Senyora, sabi niya na may bahagyang pagyuko. Pumasok ako sa aking suite. Iniwan ang aking maliit na bagahe. At naghintay. Nagbilang ako hanggang 1,000. Pagkatapos ay lumabas ako. Hindi ako sumakay NH elevator. Bumaba ako sa hagdan, lumabas sa hilid na pinto, at nakihalubilo sa isang grupo NH mga turista. Mabilis ang tibok NH puso ko. Naglakad ako papunta sa Calle Crisologo, sa mga makikitit at mabatong kalsada.
Ang nga lumang bahay na bato. Isang ibang mundo. Nagtanong ako ang ilang beses sa maliliit na tindahan tungkol sa kumbento ang Santa Clara. Sa wakas, itinuro ngang isang matandang babae ang isang simpleng pintuang kahoy na halos nakatago sa isang iskinita. Kumatok ako gamit ang aldaba. Bumukas ang isang maliit na siwang. Pinakmasdan ako nga madidilim na mata. Hinahanap ko po si Sister Sochoro. Sabi ko, sinusubukang huwak makmukhang desperado ang boses ko. Galing po ako sa malayo para sa isang usaping pampamilya. Sumara ang siwang. Lumipas ang mahabang minuto. Pagkatapos ay bumukas ang pinto na may kasamang langit-ngit. Isang napakatandang madre, hukot, may mukhang puno ng kulubot, ngunit may malinaw at matalas na tingin, ang nagpapasok sa akin. Ako si Sister Sochoro. Tuloy ka. Wala tayong maraming oras. Dinala niya ako sa isang maliit na panlup na patio na puno ng paso, tahimik at malamig. Naupo kami sa isang batong upuan. Matagal nang walang pumupunta rito para magtanong tungkol sa mga lumang usapin. Sabi niya, ang kanyang nga kulubot na kamay ay nakapulupot sa kanyang rosaryo. Lalo na sa pamilya Mendoza. Kumalabog ang puso ko sa panggalan ni nanay ko. Nakilala niyo po ba siya? Ang nanay ko, si Elvira Mendoza, dahan-dahang tumango ang matanda. Isang matamis na batang babae na may basak na puso. Pumunta siya rito maraming taon na ang nakararaan. Takot at nag-iisa. Nanganak siya sa isang batang babae. Isang napakagandang bata. Nawala ang kanyang mamata sa nakaraan. At anong nangyari sa bata? Ipinaampon po ba siya? Tanong ko nang pigil hininga. Tiningnan ako ni Sister Sochoro. Ang kanyang tingin ay puno ngang walang hanggang lungkot. Ayan ang inaasahan sana. May isang pamilya mula sa Cebu. Ayos na ang lahat, ang mapapeles. Ang pera para sa kumbento. Lahat. Huminto siya. Pero noong gabi bago nila sunduin ang bata, may nangyari. Ano po? May dumating na lalaki. Isang importanteng lalaki mula sa Maynila kasama ang isang babay. Hindi nagsalita ang babay. Nakatingin lang. Kinausap ng lalaki ang Mother Superior noon. Isa lang akong nobisya. Pero narinig ko. Hindi nila gusto na ipaampon ang bata. Sabi nila, usaping pampamilya raw ito. At sila ang bahala rito. Ilalagay daw nila ito sa isang magandang lugar, malayo, kung saan walang makakaalam. At pumayag ang Mother Superior. Nagpakita ang lalaking na mapapeles. Nagsalita tungkol sa malalaking donasyon para sa kumbento at mga kahihinatnan kung hindi masusunod. Natakot ang Mother Superior. Lahat kami natakot. Kinabukasan, dumating ang pamilya mula sa Cebu at sinabihan silang biglang namatay sa gabi ang bata. Isang impeksyon. Sobrang bilis ng lahat. Tinakpan ko ang aking bibig. Namatay. Namatay ang kapatid ko? Umiling ang madre ng may lungkot. Hindi ko alam, Hija. Hindi ko alam. Noong gabing iyon, pagkatapos ng pagbisita ng lalaki, inilabas ang bata sa kwarto ngang sanggol. Nakita kong dinala nila siya na balot ng kumot. Hindi siya umiyak. Dinala nila siya sa likod na pinto papunta sa isang madilim na kotse. Hindi na namin siya narinig ulit, kahit ang Mother Superior, na namatay ng sumunod na taon. O kahit sino pa. Ang matalaan, yung pahina na iyon ay nawala di katagalan pagkatapos niyon, at nalaman po ito ang nanay ko. Nang makabawi si Elvira at magtanong tungkol sa kanyang anak, sinabi nila sa kanya ang parehong kasinungalingan, na namatay ang bata. Bumaksak siya. Sa tingin ko, isang bahagi rin niya ang namatay ng araw na iyon. Hinawakan ng matanda ang aking kamay. Kasing laminging marmol ang kanyang nga daliri. Bumalik siya taon ang lumipas. Noong pinanganak ka na, nagtatanong ulit. Naniwala siyang buhay ang unang anak niya. Sabi niya may mga panaginip daw siya. Mga pakiramdam na tinatawag siya nito. Obsessive siya. At takot. Natatakot siya. Para sayo. Natatakot siyang kunin ka rin sa kanya. Bakit? Bakit nila gagawin yon? Kukunin ang isang sanggol at palabasing patay na? Ibinaba ni Sister Sochoro ang kanyang boses. Halos isang bulong na lang. Dahil sa dugo, Hija. Dahil sa dugo at mana. Ang batang iyon ay anak ng isang Valderrama. Kahit sa labas, dala niya ang pangalan nila sa kanyang maugat. Kung isang araw ay lumitaw siya, pwede siyang may claim. Pwede niyang mansahan ang kanilang dangal. Mas mabuting mawala siya, o palakihin siya sa dilim, kontrolado,
nakalimutan. O mas malala pa, nakrus siya. Naniwala ang nanay mo na ang babaeng iyon, yung kasama ng lalaki noong gabing iyon, ang kumuha sa kanya. Na pinalaki siya bilang kasambahay, o may mas madilim pa. Tinawag niya itong babaeng yellow, at sabi niya may mga mata itong kulay abong bakal. Isabel. Tumukma ang deskripsyon. Bata pa siya nun, pero siya na ang babaeng yellow. Ang kapatid ko sa labas, pinalaki ni Isabel. Paanong naging kasambahay? Isang bilanggo. At wala na po bang iba? Isang lalaki, kahit ano. Nag-alinlangan ang madre. Pagkatapos, nagbuntong hininga, nahirapang tumayo. Teka, nawala siya nga ilang minuto sa madilim na bahaging kumbento. Bumalik siya na may dalang maliit na bagay na balot sa talang lino. Ibinigay niya, ito, sa akin. Isa itong maliit na silver na medalyon ng birhen, kalawanging at simple. Kasama ito ng bata noong dumating siya. Nakasabit sa kanyang basket. Iniwan ito ng nanay mo, siguro bilang palatandaan. Nang kunin nila ang bata, nahulog ang medalyon at gumulong sa ilalim ng upuan. Nahanap ko ito pagkatapos. Naawa akong itapon. Tinago ko ito sa lahat ng taon na ito. Kinuha ko ang medalyon. Malamig at mabigat. Isang nakakahawakang patunay na nag-exist ang kapatid ko. Salamat po, sister. Salamat po. Napunong luha ang aking mga mata. Huwag kang magpasalamat sa akin, Hija. Sabi ngang kanyang boses na punong ng lungkot. Umalis ka na at mag-ingat. Ang magumawa nito nun ay nandiyan pa rin. At hindi nila gusto na ginagalaw ang magkapundasyon ng kanilang magalihim na libingan. Lumabas ako ng kumbento. Mahigpit na nakahawak sa medalyon. Mainit at maraw ang hapon sa Figan. Pero naramdaman ko ang lamig sa aking mga buto. Hindi namatay ang kapatid ko. Kinuha nila siya. At lahat ay nakaturo kay Isabel Valderrama. Naglakat-lakat ako ng walang direksyon sa mazeng mega kalsada. Ang aking isip ay pilit na pinoproseso ang impormasyon. Saan siya nakatira ngayon? Siya ba yung Elvira ang bata na sinasabi ni Carlota? O Ella? Doon ko naramdaman ang unang sundot ng kaba. Isang pakiramdam sa aking batok. Tumigil ako sa tapat ng isang souvenir shop. Nakukunwaring tumitingin ng mang magnet. At pinakmasdan ang refleksyon sa salamin. Sa gitna ng mga turista, isang lalaki ang may suot na manipis na jacket kahit mainit, naka-sunglasses. Hindi siya mukhang turista. Nakatayo siya sa medyo likuran. Nakatingin sa phone niya, pero hindi gumagalaw. Nagpatuloy ako sa paglalakad, lumiko sa mas makitit na kalsada. Binilisan ko ang aking hakbang. Narinig ko ang mayabak sa likod ko. Pinapanatili ang distansya. Nagsimulang, kumalabok ang puso ko ng malakas. Hindi ako pwedeng bumalik diretso sa hotel. Dadalhin ko kung sino man ito doon. Pumasok ako sa isang maliit na plaza na may fountain. Ilang pusa ang natutulog sa araw. Umupo ako sa gilid ng fountain. Inilabas ang mamahaling phone ko. Nakunwari akong nagpapadala ng message. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang anino NL lalaki na huminto sa entrance ng plaza, sumandal sa pader, at nagsinding ang sigarilyo. Siya nga, sinusundan ako. Hindi nagtiwala sa akin sina Isabel at Fernando. Nilagyan nila ako ng anino. Gustong lamunin ng takot ang buong pagkatao ko. Pero pinigilan ko. Huminga ako ng malalim. Kailangan ko siyang maligaw at kailangan ko itong gawin ngayon. Bago maggabi, bago nila ako dalhin pabalik sa hawla sa Maynila o sa mas malala pa, tumayo ako at nang hindi lumilingon. Pumasok ako sa mas makikitit na iskinita na nahanap ko. Bumilis ang ngayabag sa likod ko. Tumakbo ako. Ang tunok aking ngayabag at pahingal ay umalingaw-ngaw sa mga iskinita ang Figan. Ang ngalumang pader ay naging isang nakakabulag na maze. Lumiko ako sa kanan, tapos sa kaliwa. Matitiyaga at walang tigil ang ngayabag sa likod ko. Hindi ako sumigaw. Ang pagsigaw ay kukuha ng atensyon. Pero dito, sinong tutulong sa isang estranghero laban sa isang maton? Sumakit ang aking tagiliran kung saan nandun ang aking bali. Tumulo ang pawis ko sa likod. Lumiko ako sa isa pang kanto at napunta sa isang dead-end isang mataas na pader, manggabasak na paso. Nagmura ako. Pagharap ko, nandun siya. Hinaharangan ang daan palabas. Hinubat ng lalaki sa jacket ang kanyang sunglasses. Ordinaryo lang ang mukha niya, pero ang mga mata niya ay blanco, malamig. Senyora Valderrama,
Sabi niya nang may walang emosyong boses. Nag-aalala na po ang asawa niyo. Kailangan na po nating bumalik sa hotel. Tigilan mo ako. Hingal ko. Umaatras hanggang sa tumama ang likod ko sa pader. Umabante siya. Ang kanyang malalaki at malalakas na kamay ay bumukas. Hindi siya naglabas ng baril. Pero hindi na niya kailangan. Pwede niyang balin ang lig ko at iwan ako sa kahit anong kanto isang panibagong pagnanakaw na nawi sa pagpatay. Naghagilap ako kahit ano para ipagtanggol ang sarili ko. Isang walang lamang paso. Kinuha ko ito. Yari ito sa putik. Mabigat. Ngumiti siya ng mapanguyam. Huwag niyo na pong pahirapan to. Ibabato ko na sana ang paso at sisigaw. Nang may aninong gumalaw sa likod niya. Isang kislap ng metal sa ilalim ng araw ng hapon. Isang mapurol na tunog na parang binasak na pakwan. Nawalan ngang fokus ng matang lalaki. Nanigas ang kanyang gulat na ekspresyon at bumagsak siya parang sakong ang patatas na nakpakita sa taong nasa likod niya. Si Carlota, may hawak na bakal na tubo. Humihingal siya. Namumutla ang kanyang mukha, pero pursigido. Itinapon niya ang tubo na umalingaw-ngaw sa semento. Walang oras. Tara. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ko at hinila ako palabas ng dead end. Iniwan ang lalaking walang malay sa sahig. Tumakbo kami. Alam niya ang bawat sulok, bawat daanan. Umakyat kami ngang hagdan. Tumawid sa malikot bahay. Dumaan sa madilim na kusina ngang isang kainan. Palabas sa isa pang kalsada. Sa wakas, itinulak niya ang mabigat na kahoy na pintongeng. Isang maliit at sira-sirang bahay sa isang napakaliit na iskinita. Isinara niya ang pinto at ikinandado. Sumandal kami sa pader, parehong humihingal. Paano? Iyon lang ang nasabi ko. Sabi ko sa inyo. Mag-ingat kayo. Hingal niyang sabi. Pinupunasan ang pawis sanu. Nilagyan ko ngeng tracker ang bag niyo sa Maynila para sigurado. Nang makita kong papunta kayo ngeng Figan, alam kong pupunta kayo dito sa kumbento. At alam kong alam din nila yon. Tumingin siya sa pinto. Hindi magtatagal ang pakawalang ngeng malay niyan. Kailangan nating maging mabilis. Ang kwarto ay simple isang lamesa, 2 upuan, at kutson sa sahig, isang taguan. Anong lugar to? Ligtas na lugar ng isang kaibigan. Umupo siya. Nanginginig ang kanyang nga kamay. Sabihin niyo sa akin, anong nahanap niyo sa kumbento? Ipinakita ko ang medalyon. Ikinuwento ko ng putol-putol ang tungkol kay Sister Sochoro. Ang pagbisita ni na Isabel. Ang ninakaw na sanggol. Ang kasinungalingan tungkol sa pagkamatay nito. Tumango si Carlota, punong luha ang nga mata. Oh, ganyan nga ang nangyari. Alam mo na ang kapatid ko, na kinuha nila siyang buhay. Hindi noong una. Bulong niya. Kinuha niya ang medalyon. Nakilala ko ang kapatid niyo, si Elvira. Tinawag namin siyang Ella, para hindi malito sa senyora. Naupo ako, nang hihina ang mga binti. Sa bahay, sa mansyon ng Valderrama, tumango si Carlota. Pumasok akong kasambahay doon nung 16 ako. Nandun na siya. Siguro 14 na siya noon. Tahimik siya, takot, pero may parehong nga mata sa iyo. Nagtrabaho siya sa kusina, sa paglilinis. Kasambahay lang, pero nakahiwalay. Walang kumakausap sa kanya. Masyadong malupit si Senyora Isabel sa kanya. Binabantayan siya. At hindi mo alam kung sino siya. Hindi hanggang sa lumipas ang ilang taon. Naging magkaibigan kami ng patago. Sinabi niya sa akin, na nanaginip daw siya tungkol sa isang babaeng kamuha niya. Na umiiyak. Isang araw, nahuli kami ni Isabel na nag-usap. Matindi iyon. Pinarusahan niya si Ella ng malupit. Binantaan akong palalayasin kung kakausapin ko pa siya. Bago siya dalhin sa kwartong parusa, bumulong siya sa akin. Nanay ko siya, yung nasa picture sa itaas. Hanapin mo ang nanay ko. Huminga ng malalim si Carlota. Naging obsesyon ko yon. Nagsimula akong maghalungkat. Nakita ko yung litrato ng nanay niyo. Pagkatapos, narinig ko ang usapan ni na Isabel at ng yumaong asawa niya. Pinag-usapan nila ang anak ng pagkakamali, ang usapin sa Figan. Pinagtakpi-takpi ko. Si Ella ang panganay na anak sa labas, nakatago bilang isang kasambahay. At siya, ang kapatid ko. Nanigas ang tanong sa aking labi. Dumilim ang mukha ni Charlotta. 5 taon na ang nakararaan. Nakaroon siyang aksidente.
Nalunod siya sa fishpond ng rest house ng pamilya sa Baguio. Sabi nila nahulog daw siya, na baka nakpakamatay. Pero nakausap ko siya noong umagang iyon. Takot siya. Pero may pag-asa. May nahanap siyang nga papeles. Akala niya mapapatunayan niya kung sino siya. Ipapakita niya sana sa isang abogado ng hapong iyon. Hindi na siya nakarating. Isang mabigat na katahimikan ang pumuno sa kwarto. Nilunod, tulad ng ginawa nila sa akin. Dun ko nalaman na kaya ni Isabel ang lahat. At nang nalaman kong nag-exist ka, ang bunsong anak, nalaman ko na ikaw ang susunod. Dahil patay na siya, ikaw na lang ang tanging tao. Bukod kay Fernando, na may direktang dugong mulolo niya. Ang pagpapakasal mo kay Fernando ay naging selyo mo pamana. Pero ang buhay mo ay isang banta. Kung mamatay ka pagkatapos ng kasal, mapupunta ang lahat kay Fernando ng walang gulo. Tumugma ang lahat. Isang nakakakilabot na puzzle. Kaya mo ako tinulungan. Para sa kanya, para sa nanay ko. Tiningnan ako ni Charlotta. Nagniningning ang ngaluha. Para sa kanila, at para sa akin. Dahil ilang taon akong naging kasapwat sa aking pananahimik. Nakita ko kung paano siya sirain. Kaya nang malaman kong magpapakasal siya sayo, nagpalipat ako sa Negros para sa kasal. Binalak kong bidyang kong bobola. Pero sobrang bilis. Ang lason sa alak, narinig ko lang ng patago. Hindi ko napigilan, pero nabigyan kitang babala. At nang itulak ka niya, Diyos ko, akala ko napatay ka na niya. Ako yung sumigaw, tumakbo sa kwadra para ilihis sila. Tapos tumakas ako, tumayo ako, palakat-lakat. Ang galit ay isang malamig na apoy na pumalit sa takot. Kailangan ko silang harapin. Ilantat sila. Gamit ang ano? Tanong ni Charlotta. Ang salita ko laban sa kanila. Ang salita ang isang tumakas na kasambahay. Ang medalyon at ang kwento ang isang matandang madre. Hindi sapat yon. Palalabasin ka nilang baliw. Ibabaw nila ang katotohanan. Tama siya. Kailangan kong patunay. Ang nga papeles na nahanap ng kapatid ko, nasaan? Sinunok na ni Isabel lahat, sabi niya. Pero may diary siya. Itinago niya iyon. Sabi niya sa akin minsan, kung may mangyari sa akin, tingnan mo sa ilalim ng gabalin sa sayaw. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Nahanap ako, pero wala. Baka nahanap din ni Isabel. Sa ilalim ng gabalin sa sayaw, ulit ko. Isa itong clue. Kailangan kong bumalik sa mansyon sa Maynila. Balik ka ba? Papatayin ka nila roon. Dun nandun ang sagot. Nagdagdag ako ang plano sa aking isip. Kung hindi ako babalik, mas hahanapin nila ako at mahahanap ka nila. Ngayon, kailangan kong laruin ang laro nila. Tiningnan ako ni Carlota. Hanga. Anong gagawin mo? Babalik ako. Magiging maamo at wasak na asawa ako. Hahayaan ko silang isipin na natakot ako. Hahanapin ko ang diary na yon. Iniabot niya ang isa pang mumurahing phone. Ligtas ito. Nakasafe ang numero ko. Mag-ingat ka, Maya. Niyakap ko siya. Isang yakap sa pagitan ng dalawang babaeng sinira ng isang pamilya. Salamat, Carlota. Mabuhay ka, bulong niya. Mabuhay ka at sirain mo sila. Para sa kanya, para sa nanay mo, at para sayo. Lumabas akong bahay sa kabilang pinto. Wala na ang sumusunod sa akin. Sumakay akong taksi pabalik sa Hotel Luna. Pagbalik sa suite, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Maputla at madumi. Pero ang mga mata ko na naman ako sa nanay, at kapatid ko ay may bagong alap. Hindi na ako ang biktima, ang tangang nobya. Ako si Maya, ang kapatid na nabuhay, at may sisingilin ako. Tumunok ang mamahaling phone na binigay ni Isabel. Si Fernando. Maya, mahal, kamusta? Kumusta ang appointment sa doktor? Huminga ako ng malalim. Hinayaan ko ang panginginig sa boses ko. Nakakapagod, Fernando. Pinag-usapan namin ang pakahulog, ang tubig. Nakakatakot. Gusto ko na lang umuwi, kalimutan ang lahat ng ito. Isang mabilis at kuntentong katahimikan, mula sa kabilang linya. Siyempre, mahal, bukas iuwi ka namin. Magpahinga ka. Ibinaba ko ang phone. Naisip ko. Bukas, uwi ako. Sa inyong libingan, ang huling katibayan at ang paghaharap. Ang pagbabalik sa Maynila ay parang pagbaba sa impyerno, pero may karpet at mga ngiting yelo.
Sinalubong ako ni Fernando sa naya. Niyakap niya ako ng tuyo na hindi talaga ako dinadama. Napagod ka, sabi niya. Sinusuri ang aking mukha. Ngumiti ako ng blanco. Masyadong intense, Fernando. Pero sabi ngang doktor, kailangan ko lang maramdaman na ligtas ako sa bahay. Ang salitang bahay ay lasang abo. Siyempre. Mahal. Ligtas ka rito. Sinalubong ako ng mansyon ng may mapangaping katahimikan. Hinalikan ako ni Isabel sa pisngi. Ang figan ay nakaka-stress. Mabuti na nandito ka. Nakulong ako sa aking karakter. Tumatanggap ngang pagkain pero hindi kinakain. Umiinom sa gripo. Kumalma sila sa aking pagiging maamo. Nag-usap na si Fernando tungkol sa negosyo. Pero sa gabi, naghihintay ako. Sa ilalim ng mabalin sa sayaw. Saan sa isang napakalaking bahay? Naisip ko ang nga painting, tiles. Ang nga balin sa sayaw ay karaniwan sa Pilipinas. Pero walang palamuting ganun dito sa mansyon. Isang linggo ang lumipas. Sinabi ni Isabel na may pupuntahan silang charity auction sa hapon. Ito na ang pagkakataon ko. Aalis sila. Pumunta ako sa library. Wala. Umakyat ako sa palapa ngang kasambahay at nga bisita. Dumaan sa dating kwarto ni Carlota na nakakandado. Pagkatapos, nakarating ako sa isang masikip at maalikabok na hagdan paakyat sa atik. Binuksan ko ito. Ang atik ay malaki, puno ng mga movables, makabawl, at amoy ng nakaraan. Nagsimula akong mahanap. Vala. Naupo ako sa isang lumang kahon. Nawawalan ng pag-asa. Paano kung nasira na ito ni Isabel? Tumingala ako sa mga bigang ng bubong. At doon ko sila nakita. Hindi painted, hindi tiles. Totoong mga balinsasayaw. Sa isang pangunahing biga, may isang lumang pugat ng balinsasayaw na gawa sa putik. Napakatagal na. Sa ilalim ng mabalinsasayaw, tumayo ako. Hinila ang isang mabigat na baul. Sumampa ako. Hindi ko abot. Kumuha ako ng lumang walis. Dahan-dahan kong itinulak ang likod ng pugat. May nahulog. Isang maliit na rektangulong pakete na nakabalot sa itim na plastik. Kumalabog ang puso ko. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga daliri. Isang asul na diary. Sa unang pahina, Elvira Torres Mendoza. Para hindi ko makalimutan kung sino ako. Ang diary ngang kapatid ko. Itinago ko ito sa ilalim ng damit ko. Tumakbo ako pabalik sa kwarto. Hinintay ko ang gabi. Binasa ko ito ng madaling araw. Hindi ito diary ng bata. Puno ito ng pagdurusa ng isang babaeng ginawang alipin. Nabanggit ang pangalan ko. Kailangan ko siyang mahanap. Kailangan ko siyang protektahan. Ang mga huling entry ay nakakawasak. Nakahanap siya ng isang lumang dokumento. Isang testamento mula sa Lolo Valderrama. Iniwan ang 12% ng buong yaman sa buhay na anak ni Elvira Mendoza. Bunga ng aming relasyon, isang pakilala. Kung patay na ang kapatid ko, ako ang tagapagmanang porsyentong iyon. Ito ang dahilan ng lahat. Alam ni Isabel, nakasulat doon. Nakipagkita siya sa akin sa fishpond bukas. Dala ko ang testamento. Haharapin ko siya. Para kay Naya, Maya. Diyos, maawa ka. Nandun ang testamento sa loop ng diary. Ang katibayan. Kinabukasan, bumaba ako sa almusal. Dala ang lahat sa aking malaking bag. Magandang umaga, sabi ko. Matatak ang boses ko. Tumingala silang dalawa. Maya, nakatulog ka ba ng maayos? Oh, sa unang pagkakataon mula noong itinulak niyo ako sa balkonahe. Katahimikan. Tumunog ang kutsara ni Isabel sa tasa. Ano bang sinasabi mo? Epekto ba ito ngang gamot? Hindi ako umiinom ngang gamot, Isabel. At mas malinaw ang isip ko ngayon. Ibinagsak ko ang asul na diary sa lamesa. Kilala niyo ba to? Nawala ng kulay ang mukha ni Isabel. Tumayo si Fernando. Anong basura yan? Diary ito ng kapatid ko sa labas. Fernando. Yung kapatid na ginawa niyong katulong at nilunot sa fishpond sa Baguio. Inilabas ko ang testamento. At ito ang testamento ng lolo niyo na nagiwan ang pamana sa kanya. Na gusto niyong sirain. Kasinungalingan. Falsification. Sigaw ni Isabel. Ngunit nanginginig ang boses niya. Ang babaeng yon ay baliw at nagpakamatay. Nagpakamatay sa araw na ipapakita niya sana ito sa abogado. Umatras ako. At paano yung aksidente ko? Hindi ba't pagtatangkarin ngang pagpatay? Susugot sana si Fernando. Pero itinaas ko ang kamay ko. Huwag mo akong hawakan. May kopya ako. At nasa kamay na ito ni Santiago at ng abogado niya. Kapag may nangyari sa akin,
alam ng ang pulis at media. Nanigas si Fernando. Naghabol nging hininga si Isabel. Nakatingin sa akin ng may purong galit. Ang babaeng yelo ay natalo. Anong gusto mo? Dura ni Fernando. Gusto kong hustisya. Gusto kong muling buksan ang kaso ang pagkamatay ng kapatid ko. At gusto ko ang pamana ko at ng kapatid ko. Tumingin ako kay Isabel. At gusto kong umamin kayo. Umamin kayo sa ginawa niyo sa kapatid at nanay ko. Kailanman ay hindi. Sigaw ni Isabel. Wala kang utang na loob. Binigyan ka namin ng karangyaan. Binigyan niyo akong kamatayan. Sigaw ko pabalik. Pumasok si Mang Manuel at ang isa pang tauhan. Ayos lang ang lahat, sabi ni Fernando na nanginginig. Pinalabas niya sila. Saan ba ito patungo, Maya? Walang maniniwala sa baliw. Hindi ako baliw. Inilabas ko ang cellphone. Nakarecord ang usapang ito. Sapat na ang galit at pagtanggi niyo rito para mag-imbestiga ang pulis sa PON at sa Figan. Napahagulgol sa galit si Isabel. Bumaksak sa upuan. Isang mahinang mura ang pinakawalan niya. Bukas, sabi ko. Darating ang abogado ko. Pwede kayong pumili. Eskandalo, makulong kayo, at mawasak ang pangalan niyo. O isang pribadong kasunduan. Ibigay niyo ang nararapat sa akin. Kilalanin ang kapatid ko. Ibenta niyo ang bahay na ito. At umalis kayo sa Maynila. Lumabas akong kwarto. Pumasok ako sa aking silid at ikinandado. Tinawagan ko si Charlotta. Nakuha ko. Hingal kong sabi. Kinabukasan. Dumating si Santiago, si Charlotta, at isang abogado. Tinanggap nina Fernando at Isabel ang mahinihingi ko kapalit ng hindi pa kulong sa kanila sa ngayon. Pero alam nilang tapos na ang maliligayang araw nila. Isinuko nila ang pera at lumipat sila sa probinsya ng punong hiya. Nang paalis na ako ang bansa, may dumating na package. Isang lumang kwintas at isa pang maliit na kwaderno mula sa kapatid ko. May nakasulat sa loob, sana balang araw. Maprotektahan ko siya. Umiyak ako at isinulat sa huling pahina. Ako si Maya, kapatid ni Elvira. At kailanman ay hindi tayo mabubura. Ngayon, lilipat na tayo. Sumandal ako sa upuan ng eroplano. Malaya. Hindi na ako biktima o asawang walang alam. Ako na si Maya, at hawak ko na ang sarili kong buhay.